May nag-post sa'yo online na insulto ka, pinahiya ka sa Facebook, gusto mong magsampa ng cyber libel. Pero ang tanong mo, gaano katagal ang prescriptive period o hanggang kailan mo pwedeng isampa ang cyber libel? Isang taon ba? 12 years o 15 years? Ito ang gulo na matagal nang kinakaharap ng mga Filipino. Hanggang sa lumabas ang landmark case na Cosing versus People of the Philippines. Dito, nilinaw ng Korte Suprema, cyber libel prescribes in 1 year, hindi 15 years. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2020, binago ng Korte Suprema. Ang akusado dito ay si Atty. Bertini Cosing, isang journalist na nag-post online tungkol sa umano'y anomalya na ginawa sa mga biktima ng Marawi Siege. Kinasuhan siya ni Hernandez at sinabing libelous daw ang kanyang post. Mahigit na isang taon nang lumipas nang sampahan si Cosing ng 2 kaso para sa cyber libel para sa na-discover na post noong February 4, 2019 at April 29, 2019. Ang depensa ni Cosing, prescribed na ang kaso. Libel yan, 1 year lang ang prescriptive period. Ang sagot naman ng complainant, hindi ito ordinary libel. Cyber libel ito, punished under Republic Act No. 10175. Mas mabigat ang penalty, therefore mas mahaba dapat ang prescriptive period. May iba pa rin nagsasabi sa kaso ng Decine versus DOJ na pwede itong 15 years dahil daw sa gravity ng offense. Pero ano nga ba talaga ang prescriptive period ng cyber libel? 1 year ba, 12 years o 15 years? Sinabi ng Korte Suprema sa kasong Cosing versus People of the Philippines, cyber libel is still libel under Article 355 of the Revised Penal Code. Hindi ito bagong uri ng krimen. It is simply libel committed through a computer or similar means. Dahil libel pa rin ito, ang prescriptive period ay governed by Article 19 ng Revised Penal Code. Libel or other similar offenses prescribed in 1 year. The statement in Decine versus DOJ about 15 years is not a binding ruling. Obiter dictum lang ito. Hindi ganawa in actual cyber libel case at hindi pwedeng gawing legal basis. Therefore, cyber libel prescribes in 1 year. Ayon sa Supreme Court, the use of a computer does not alter the essence of libel or change its prescriptive period. Bakit nga ba importante ang ruling ng kaso ni Cosing? Una, it clarifies confusion. Maraming nagsasampahan ng cyber libel paglampas na ang 1 taon, na dapat ay madismiss agad kapag napatunayang lampas na sa 1 taon nang malaman ng tao, authorities, and their agents ang tungkol sa libelous post. Pangalawa, to protect free speech. Hindi ka pwedeng habulin ng kaso after many years dahil hindi agad nagreklamo. At pangatlo, to ensure fairness in online disputes. Ibig sabihin, may cut-off period upang hindi maabuso ang kaso ng cyber libel. Kailan nagsisimula ang 1-year period para malaman kung prescribed na ang pagpafile ng kaso ng cyber libel? Ito ay mula sa araw na natuklasan ng biktima, ng otoridad o ng mga ahente nito ang post o nilalaman na nakakasakit ng dangal at hindi sa araw ng pag-upload o pag-share ng post. So kung may cyber libel case ka, kailangan agad magpa-blotter at magpunta sa prosecutor. Mag-file within 1 year at ito ay hindi pwedeng palampasin. Sana ay mas malinaw na sa inyo ngayon ang batas tungkol sa prescriptive period ng cyber libel. Kung gusto niyo ng more legal explainers tungkol sa family law, cybercrime, criminal law at iba pa, subscribe, follow, and share. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.